Mga kaigo, lalong-lalo na po ang ating mga criminology graduates na kasalukuyan pong nagpe-prepare or nagre-review para po sa criminologist licensure examination. Napaka-importante po sa inyo na mag-isip or mag-design ng mga simple strategies yet effective na pwede nyo pong magamit sa preparation ninyo throughout your preparation para nga sa criminology board exam. Kinakailangan nyo po ang mga yan. Okay? Pag kayo po ay nag-enroll sa mga review centers, yung mga lecturers ninyo, nagbibigay naman yan ng advice, tips, or mga simple strategies na pwedeng nyo apply sa sarili ninyo. Ulitin ko mga kaigo, kinakailangan nyo po ang mga yan. Kaya sa video na ito mga kaigo, bibigyan ko naman kayo ng 9 tips, mga simple tips na pwede nyo i-apply sa sarili ninyo sa pag-prepare ninyo na magagamit nyo nga for your preparation sa criminology board examination. Okay? So itong mga tips na ito, hindi ko naman sinasabi na pag finalo nyo ang mga ito, 100% na kayo po ay papasa. Ito lang ay mga tips na pwedeng i-guide kayo. Bibigyan kayo ng guidance, bibigyan kayo ng direction na pwede nyo i-apply nga para mapadali or para maintindihan nyo yung proper preparation pagdating po sa pagre-review para sa criminologist licensure examination. Ang number 1 tip natin mga kaigo is have a study plan. Magkaroon kayo dapat ng study plan or review plan na tinatawag. Tignan ninyo, basketball, boxing, or other sports, meron po silang tinatawag na game plan, which is ito yung susundin nila all throughout the fight or all throughout the game. Okay? Ngayon, pag kayo po ay nag-review, dapat meron kayo niyan. Anong ibig sabihin niyang review plan? Dapat ano ba ang kailangan nyong basahin sa araw na ito, sa week na ito, or sa buwan na yan? Okay? Dapat meron kayong sistema sa pagre-review para all throughout your preparation, meron kayong sinusunod. Yan po ang review plan. Hindi yung parang talon kayo doon, basa doon, talon na naman doon. Okay? Para smooth po yung preparation ninyo. Okay? Again, have a study plan or review plan. Pangalawang tip mga kaigo is compile and organize your review materials. Dapat i-compile nyo yan at i-organize nyo ang mga review materials ninyo para hindi po magulo. Okay? Tignan niyo mga kaigo, meron po tayong 6 areas sa criminology board exam. So dapat po andun lang sa isang corner yung CLJ, andun lang yung isang corner sa LEA. Yun ang ibig kong sabihin, compile it. Para alam nyo kung saan nyo kukunin. Halimbawa, ang i-review nyo ngayon sa review center is LEA, so andun na yan. Okay? All review materials notes man yan or review materials man yan, questionnaires man yan, etc. Ganun po ang gagawin ninyo. Dapat i-compile nyo ang mga yan. Okay? Kung meron naman kayong e-files na mga review materials, dapat din ilagay nyo lang sa isang folder yung CLJ, isang folder yung LEA, and the rest. Para po maging maayos yung mga review materials ninyo. Para po hindi magulo. Okay? Again mga kaigo, compile and organize your review materials. Ang pangatlo mga kaigo is have an organized reading. Okay? Pati po pagbabasa ninyo ng mga review materials ninyo, dapat po organize yan. Anong ibig sabihin? Okay? Huwag po kayong patalon-talon from subject to another. Okay? So ang gawin ninyo, halimbawa CLJ, tapusin nyo munang basahin yung mga subject under CLJ bago naman yung LEA. Kasi halimbawa sa CLJ, CLJ1, CLJ2, Book 1, Book 2, ibig sabihin magka-connected kasi ang mga yan. Okay? Hindi yung babasahin mo yung Book 1, pumunta ka na naman sa LEA 1, tapos pumunta ka na naman sa Institutional Correction. So parang magulo ang ganon. So dapat, yung pagbabasa ninyo, yun nga, tapusin nyo muna ang mga subject sa isang area, tapos pumunta naman kayo sa isa. Para hindi kayong palaka na talon lang ng talon. Parang magulo kasi ang ganon. Okay? So mga kaigo, ang pangatlong tips is have an organized reading. So pati pagbabasa ninyo mga kaigo is organized dapat. Ang pang-apat mga kaigo is don't rely too much on the review centers. Okay? Alam ko mga kaigo, karamihan sa inyo nag-enroll po sa mga review centers. Pero wag po kayong masyadong nagre-rely doon. Ano ang ibig kong sabihin? Ang mga review centers, na-create po talaga yan para i-guide kayo, para nga tulungan kayo.
Pero magkaroon kayo dapat ng self-review din. Okay? Kasi ang mga review centers, baka 3 times a week lang mag-meet kayo, di ba? 2 times a week. So, halimbawa, yung schedule nyo sa review center is Sunday, Saturday lang. So, magbasa ka din Monday to Friday. Hindi yung umaasa ka laging sa review center mo na palagi mo na lang hinihintay. So, ang ibig kong sabihin mga kaigo is magkaroon kayo ng self-review din. Magbasa ka din kayo ng ibang resources habang hinihintay ninyo ang schedule ninyo sa review centers. So, yun po ang ibig kong sabihin na don't rely too much sa mga review centers. Lalong-lalo na kung 2 beses lang naman kayo mag-meet sa isang linggo, 3 beses, so magkaroon kayo ng sariling pagbabasa at other sources. Ang panglimang mga kaigo is excel sa mga mockboards. Okay. Ang mga mockboards mga kaigo, ganito po ang purpose niyan. This is to assess yourself. Okay? Mockboard or post-test o anong pa na ang tawag dyan, that is created to assess yourself. Lalo na kung hanggang anong level ka na ba. Kasi ganito yan mga kaigo, kung mababa po kayo sa mga mockboards or post-test, ibig sabihin po is parang konti pa ang nalalaman mo. So, ibig sabihin, kailangan mo pang magbasa ng marami, ma-struggle pa. Okay? Pero kung yung mockboards mo, medyo okay pa, passing naman, palaging pasado, wag magpakampante. Ibig sabihin lang yan mga kaigo is, you are doing well. Ibig sabihin, tumataas na ang nalalaman mo or nagiging tumataas na ang percent ng preparedness mo pagdating po sa criminology board exam. Kaya, excel sa mga mockboards. Kasi kung yan na mockboards, hindi mo nga mapasa, how much more? Yun ang logic, yun ang isang ginagamit na logic. How much more pa sa board exam? Okay? Kaya kung mababa ang score mo sa mga mockboard post-test, ibig sabihin lang po yan, marami ka pang kakaining bigas. Ang susunod mga kaigo, pang-anim na tips na para sa inyo is practice answering test questions. Lalo na yung mga sample questions. Okay. Tingnan niyo, kumpara natin kay Manny Pacquiao, di ba? First 3 months training niya, puro jogging, shadow boxing na tinatawag. Pagdating po ng 1 month before the fight, nakakaroon na ng sparring. So, ganun din dapat i-apply ninyo. Okay? Dapat po, siguro mga 2 months before, 1 month before the board exam, dapat nagpa-practice na kayong sagutan ang mga sample test questions. Nagpo-provide naman ang mga review centers ninyo ng mga napakaraming questionnaires. Dapat makarami po kayo. Okay? Hindi po sapat ang basa lang kayo ng basa at hindi nyo aalamin kung paano sumagot sa board exam. Meron nga po yung kasabihan natin na kung hindi mo alam ang sagot, at least alam mo kung paano sumagot. So yan po ang importansya kung bakit kailangan mo pong i-practice na sumagot din sa mga sample test questions. Lalo na ngayon at bihira na lang yung tanong na who is the father, yung history. Puro na ngayon analyzation, situational. So, alam mo dapat. Kasi ang problema, alam mo yung knowledge. Halimbawa, ganitong mga kaigo. Alam mo yung ibig sabihin ng felony na it is a crime punishable revised penal code. Pero pag ginawa niya ng situational question, wala na, nahilo ka na. So, ang importansya is, alam mo yung sistema ng tanong. Kaya, please, practice yourself answering sample test questions. Ang pang-7 mga kaigo na tips na para sa inyo is, learn to minimize distractions. Napakarami pong distractions mga kaigo. Nakikita mo, naaamoy mo, yan, naririnig mo, nafi-feel mo. Yan po yung mga distraction. Tignan nyo mga kaigo, nagpapa-review din po tayo sa mga review centers dito sa Bicol region. At tignan niyo habang nagle-lecture po tayo, may naka-cellphone, okay? May inaantok, naiidlip. Kasali po yan sa distractions. Napakarami po ang distraction na pwedeng umagaw sa attention mo, sa focus mo habang nakikinig ka sa lecturer. Okay? Kaya learn to minimize them. Please sacrifice. Okay? Halimbawa, yung 8 to 5 na review mo, mabubuhay ka naman siguro pag hindi ka nag-cellphone. Okay? Kasi minsan, yung cellphone na yan, talagang malakas yan na distractions. Okay? Mga kaigo, pag kayo po ay nakikinig sa mga review centers, may lecturer talaga na, let's say, boring or nakakatawa din or sobra din ang seryoso. Pero it's up to you kasi. Huwag mo nang pakialaman ang lecturer. Ang pakialaman mo, yung sinasabi ng lecturer. Kasi you are there to listen, not to, let's say, judge the lecturer.
Okay? Kasi napakarami pong distraction, lalo na yung mga may jowa, ganyan. Okay? Kaya learn to minimize them. Mag-sacrifice kayo. Mga ilang buwan lang naman ang kailangan ninyo para maging criminologist kayo. So again, learn to minimize distractions. Ang pangwalo mga kaigo ay na tips para sa inyo. Ito, important ito mga kaigo. Is yung maintain your motivation. Napaka-importante no na i-maintain nyo ang motivation ninyo para mag-review. Tingnan nyo mga kaigo. First week or first 2 weeks ng review ninyo. Okay? Andun yung apoy sa dibdib nyo na mag-review. Pero habang nagiging 1 month na 2 months, bumababa na ang motivation ninyo. Nagsisimula ka ng tamarin, magsisimula ka ng mag-absent. Yan, sa review center, nagsisimula ka ng tamarin talaga na magbasa. Ibig sabihin, yung motivation nag-subside down na. Okay? So, paano ba i-maintain ang motivation? Ganito lang yan mga kaigo. Always find your purpose kasi. Okay? Sa tingin nyo, hindi mo kinakaya kasi hindi mo naintindihan yung lesson niya. Find your purpose. Bumalik ka doon kung bakit mo kailangan ipasa ang board exam. Siguro para sa pamilya mo or for your future or sino man or anuman na pwedeng mag-motivate sa'yo. Kaya please maintain that. Ang hirap po yan gawin na motivation. Okay? Pero ang tips ko sa inyo para i-maintain ang motivation ninyo, please always find your purpose kung bakit mo kailangan maging isang criminologist or ipasa ang board exam. Kasi dun nyo na-maintain ang motivation ninyo. Okay? Parang lang yan, sasakyan. Kung walang gasolina, hindi naman yan aandar. So, kailangan may gasolina kayo lagi, which is your motivation. So, maghanap kayo ng pwedeng mag-motivate sa inyo. And the last but not the least na tips para sa inyo mga kaigo is please assess yourself. Siguro every 1 month, every week, every 2 weeks na i-assess nyo naman ang sarili ninyo kung meron ba talaga kayong improvement pagdating sa preparation. Kasi kung halimbawa unang buwan ng pagre-review, ganito ang nalalaman mo, okay? Symbolic lang ito Tapos, second month, ganito pa rin, ay wala na. Ibig sabihin, hindi ka nag-i-improve. Kung 10% ang preparation mo, dapat next month 20%. Dapat 1 month before, dapat 90% prepared ka. Kaya please assess yourself. Paano mo i-assess yourself? Yan, through mock boards. Okay? Yung mock boards na yan, wag lang hindi lang sa binibigay ng review center. Mag-research ka ng mga tanong, tapos tanongin mo, i-check mo kung talagang prepared ka na. Kaya please assess yourself if you are ready talaga or not yet ready. Okay?